Hello everyone, welcome to Taglish Recap, ang inyong source ng Taglish Manhwa Recap content, in Taglish para mas feel ninyo. Simulan na natin. 3 milyong taon na ang nakalipas, noong nagsimula ang mga unang grupo ng early humans na lumitaw sa Earth, ang ating bida ay isa sa kanila. Mukha siyang ordinaryong Ostophagus sa unang tingin, pero may kakaiba sa kanya, may isang bagay na naghihiwalay sa kanya sa iba. Maliban sa kanyang kakaibang pagkahilig sa hunting, akala ni MC, katulad lang siya ng lahat. Pero hindi nagtagal, napagtanto niya na may mali sa kanya. Habang ang iba sa kanyang paligid ay tumatanda, humihina, at sa huli ay namamatay, siya ay hindi. Kahit anong mangyari, hindi siya mamamatay. Lumipas ang panahon, dumaan ang mga eons, pero nanatili siyang pareho, well, hindi eksaktong pareho. Habang ang mga taon ay walang marka sa kanya, ang kanyang body ay patuloy na nagbabago, lumalaki, lumalakas, at mas makapangyarihan. Sa walang katapusang paglipas ng panahon na ito, ang mga tanging nagpapanatili sa kanya ay ang hunting, pakikipaglaban, at pakikipagtunggali sa kahit sino o anuman na tila karapat-dapat sa kanyang oras. Isang sinumpa ng walang hanggang buhay at di matitiis na kalungkutan, iyon lang ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan sa halos 3 milyong taon. Ganito siya nabuhay, ang kanyang body ay nagbabago araw-araw, lumalakas ng lumalakas. Sa huli, umabot siya sa punto kung saan ang kanyang lakas ay walang kapantay, kaya't tinawag siya ng iba na Diyos ng Earth na si Mo. Ang kanyang kapangyarihan ay lumaki ng labis kaya't natalo niya ang lahat ng iba pang god sa mundo, inaangkin ang titulo ng pinakamalakas sa Divine Realm. Pero pagkatapos noon, nagbago ang mga bagay. Dahil wala nang natira na makakahamon sa kanya, ang kanyang dating kapana-panabik na mga araw ng labanan at kasiglahan ay naging walang katapusang kahabaan ng pagkabagot. Upang ipakita kung gaano siya naiinip sa kanyang nakakainip na pang-araw-araw na gawain, itinaas ni Mo ang kanyang paa at ibinagsak ito sa lupa sa ilalim niya. Ang buong tirahan ng mga gods, na parang isang maliit na planet, ay marahas na nayanig mula sa impact. Pero hindi pa iyon ang pinakamasama, ang buong Divine Realm ay nagsimulang manginig na parang baliw, na nag-iwan sa bawat god, angel, at maging sa mga kasamaan sa loob nito na lubos na natakot. Siyempre, hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa si God Mo ng ganitong kalokohan, at may ilang gods na hindi na matiis ang pagyanig araw-araw. Isa sa kanila si Lucifer, ang pangalawang ranggo na god sa Divine Realm. Si Mo, lubos na nababagot, ay nagkunwaring walang pakialam sa kaguluhan na kanyang nililika. Ang kanyang isip ay puno ng parehong isipin na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming siglo. Natalo niya ang bawat karapat-dapat na kalaban ng walang kahirap-hirap, at ngayon, mahigit 1,000 taon na ang nakalipas mula nang huli niyang makaharap ang sino mang makakahamon sa kanya. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga, bumulong si Mo sa kanyang sarili, ang pagiging masyadong malakas ay problema rin. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, may nag-click sa kanyang isipan. Matapos ang 1,000 taon ng walang saysay na pagkabigo, bigla siyang nakaramdam na parang henyo. Kung ang kanyang lakas ang problema, ang solusyon ay simple. Kailangan niyang humanap ng paraan para pahinain ang kanyang sarili. Sa kanyang isipan, malinaw ito. Kung makakakuha siya ng mahinang body tulad ng mga Earthlings, magkakaroon siya ng daan-daang kalaban na lalabanan. Biglang tumayo si Mu mula sa kanyang upuan at sumigaw, Dragonling. Mula sa kung saan, lumitaw ang isang malaking dragon sa langit sa itaas niya, at bumaba sa lupa na may kulog na paglapag. Ang taas ng dragon ay hindi bababa sa 5 beses na mas malaki kaysa sa trono ni God Mo, at sa paraan ng pagtayo nito, tila hindi ito masyadong natutuwa na tinawag. Pero ganoon lang talaga ang hitsura ng dragon. Ang mga kumikinang na mata na iyon ay pag-aari ng assistant ng pinakamataas na god, at Dragonland ang kanyang pangalan. Biglang nagbago ang kanyang ugali at nagpakawala ng malalim na ungol, at nagtanong kung bakit siya tinawag. Sa kanyang sorpresa, si God Mo ay nagsimulang maglakad palayo at casual na sinabi kay Dragonland na asikasuhin ang mga bagay habang siya ay wala. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi nagpunta ng kasing dali ng inaasahan ni Mo. Bigla, naglabas ang dragon ng spell, Binding of the Absolute, at sa isang matapang na hakbang, ikanadi na si God Mo sa pagtatangkang pigilan siya. Pero nang lumingon si Mo at tiningnan siya ng isang sulyap na puno ng galit,
ang buong ugali ng dragon ay muling nagbago. Ang kanyang mabangis at mailap na ugali ay natunaw, at bigla siyang mukhang takot at nahihiya. Nauutol, sinubukan ng dragon na ipaliwanag ang kanyang sarili, sinasabing hindi niya sinasadya na masaktan ang kanyang Panginoon, pero dapat sana ay nagbigay si Mo ng kahit man lang paliwanag, lalo na dahil may darating na God's meeting sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, si Mo ay walang pakialam sa God's meeting. Nang walang ibang sinabi, nagsimula siyang maglakad muli, hinihila ang dragon kasama ang mga kadena na parang wala lang. Nakita niyang pumalpak yung first plan niya, yung assistant ni Mo agad nag-switch ng tactics at nag-umpisang mag-feeling victim. Nag-whine siya, sabi niya kung hindi daw magpapakita si Mo sa meeting, siya daw yung may iwan na mag-handle ng endless complaints ng ibang gods tungkol sa mga ginagawa ni Mo. In response, si Mo effortlessly binasag yung binding spell na parang wala lang. Humarap siya sa dragon at sumigaw, sabi niya hindi siya pupunta kahit saan kung hindi pumayag yung dragon na labanan siya ngayon din. Yun lang ang kailangan para magbago totally yung attitude ng assistant. Na-realize niya na mas okay nang mag-take ng blame mula sa ibang gods kesa mapunit-punit ni God Mo, agad niyang binati si Mo ng safe and short trip. Nag-smirk si Mo at naglakad papunta sa parang maliit na version ng Earth na lumulutang malapit. Inilahad niya yung kamay niya, hinawakan niya yung surface ng mini-Earth. Habang ginagawa niya yon, nag-isip siya kung kaninong body ang pipiliin niyang i-inhabit sa Earth para mas madali yung decision, nag-umpisa siyang makinig sa mga messages na pinapadala ng Earthlings sa mga gods. Karamihan sa kanila ay trivial at boring, pero may isang message na nag-catch ng atensyon niya. Message yun na nag-question sa existence niya. Nung una, naanoy si God Mo sa message. Pero hindi nagtagal, na-realize niya ang isang bagay. Yung person na yon ang perfect choice para simulan niya ulit yung journey niya sa Earth. For the first time in 8,000 years, nag-feel si Mo ng genuine excitement. Nahanap na niya yung solution sa endless boredom niya. Pero habang si Mo ay sobrang happy, yung assistant niya ay mukhang hindi masyadong enthusiastic about the whole thing. For a brief moment, nag-isip si Mo kung magbibigay ba siya ng explanation bago umalis, pero true sa Sigma personality niya, nag-decide siyang wag na. Much to the dragon's surprise, nag-goodbye lang siya, in-entrust yung place sa kanya, at sinabi na asikasuhin niya yung mga magpapakita in his absence. Nag-feel yung dragon ng mix ng worry at frustration nung na-realize niya kung anong nangyayari. Pinapadala lang ni God Mo yung soul niya sa Earth habang iniiwan yung body niya. Concerned, sinubukan ng dragon na i-remind siya sa risks kung may mangyari sa body ni Mo. Habang wala siya, ang kanyang separated soul ay mamamatay din sa Earth, pero si Mo ay desidido na. Ang ideya na walang sino man sa Divine Realm ang magtatangkang saktan siya ay nagbigay sa kanya ng kumpletong kumpiyansa na ang kanyang body ay perpektong ligtas habang siya ay wala. Sa kabila ng pagtatangka ng dragon na pigilan siya, bagamat sa pamamagitan lamang ng mga salita, binaliwala ni Mo ang mga alalahanin ng kanyang assistant at ginawa ang kanyang gusto, tulad ng dati. Walang karagdagang paliwanag, biglang nagbago ang eksena. Hindi na si Mo kundi isang ganap na ibang tao, isang taong kakatapos lang talunin ang Demon Lord matapos ang isang matinding laban. Ang pakiramdam ng tagumpay ay napakalaki at ang tao ay hindi maaaring maging mas masaya. Ngunit hindi ito totoong buhay, ito ay lamang ang huling eksena ng isang video game na natapos ng isang player ilang sandali ang nakalipas. Ang player na iyon ay isang 17 taong gulang na loser na nagngangalang Liho. Si Liho ay labis na naiinggit sa mga heroes sa bawat video game na kanyang nilalaro. Ang mga swerteng protagonists na laging nakakakuha ng malalaking herds ng cute girls sa kanilang mga katawa-tawang adventures. Habang nakatitig si Lee sa game credits na gumugulong sa kanyang screen, hindi niya maiwasang bumantong hininga, na nagnanais na ang kanyang buhay ay maging katulad ng kanila. Biglang binitawan ni Lee ang kanyang phone at ito ay dumulas mula sa kanyang kamay, nahuhulog na parang mula sa isang mataas na lugar. Sa loob lamang ng ilang segundo, tumama ang phone sa lupa na may malakas na kalabog, nagkawasak-wasak. Doon naging malinaw kung bakit nakatayo si Liho sa gilid ng isang 3-story building, handa nang tapusin ang kanyang buhay. Dahil wala nang dahilan upang mabuhay, ang kanyang body ay nanginginig at puno ng mga sugat, ibinulong niya ang isang mapait na palm sa malupit at hindi makatarungang mundong ito bago tumalon. Habang siya ay nahuhulog,
Ang hangin ay humahampas sa kanya, sumigaw si Lee na may mga luhang puno ng kalungkutan mula sa kaibuturan ng kanyang kawalan ng pag-asa. Kung may isang god dyan, sigaw niya, ngayon na ang iyong pagkakataon upang patunayan ito. Padalhan mo ako sa ibang mundo. Bago pa man niya matapos ang kanyang pakiusap, tumama siya sa lupa na may nakakadiring tunog, kumalat ang dugo sa lahat ng dako, at ang kanyang ulo ay direktang tumama sa semento. Sa lahat ng aspeto, dapat ay patay na siya. Ngunit may kakaibang nangyari. Ang mga kamay ni Lee ay kumaibot, nanginginig ng hindi mapigilan, ang kanyang dibdib ay umakyat at bumaba at siya. Biglang nagsimulang huminga ng malalim, parang isang taong hinayla mula sa pagkalunod. Hindi alam ni Lee, ang soul ni God Mo ay nagposes sa kanyang body sa isang kisap mata, bago pa siya tumama sa lupa. Ngayon, si Mo ay napilitang tiisin ang di matiis na sakit ng wasak at bagbog na body ni Lee, ganap na walang kamalayan sa kung ano ang nangyari. Samantala, ang soul ni Lee ay na-transport sa Divine Realm. Nakatayo siya doon na lubos na nagulat, halos bumagsak ang kanyang panga. Ang nakagulat sa kanya ay hindi lamang na siya ay nasa isang kakaibang lugar, kundi na siya ay nakaharap sa isang napakalaking dragon, isa na tiyak na hindi mukhang masaya na makita siya. Ngunit ang pagkabigla ay mutual. Ang dragon din ay nagulat, hindi niya inaasahan na makakita ng isang tao ng ganito kaga sa Divine Realm. Katulad ni Lee, natiyak na hindi inaasahan na ang unang bagay na makikita niya matapos mamatay ay isang malaking galit na dragon na nakatitig sa kanya. Balikan natin ang mga pangyayari at tingnan kung ano talaga ang nangyari, 10 segundo lamang bago ang buong insidente. Nakatayo si God Mo doon na may signature smirk sa kanyang mukha, bahagyang hinahawakan ang ibabaw ng mini-earth sa harap niya. Tulad ng nabanggit ko kanina, hindi siya nag-aalala kahit kaunti tungkol sa pag-iwan sa kanyang walang depensa na body. Mayroon siyang buong kumpiyansa, masyadong kumpiyansa, totoo lang. Sinubukan siyang babalaan ng Dragonling, pinipilit siyang pag-isipang mabuti ito, ngunit si Mo, na reckless gaya ng dati, ay binaliwala ang mga babala na parang wala lang. Nang walang pag-aalinlangan, ipinadala niya ang kanyang soul patungo sa Earth, nagpalit ng lugar sa soul ni Lee. Sa sumunod na sandali, nangyari ang hindi inaasahan. Pagpasok ng soul ni Mo sa body ni Lee, napagtanto niya na siya ay nasa isang malubhang sitwasyon ng buhay o kamatayan. Walang oras para mag-adjust, walang babala, siya ay nasa ere, bumabagsak patungo sa lupa sa bilis ng kidlat. Wala pang isang segundo, iyon lang ang oras na mayroon siya para ma-process ang panganib na kanyang kinakaharap. At saka nangyari ito. Tumama ang body ni Lee sa lupa nang may napakalaking puwersa na halos imposible paniwalaan na ang impact ay hindi lang devastating, kundi catastrophic. Nagkawasak-wasak ang mga buto, ang body ay tumalsik pabalik na parang basahang manika bago tuluyang huminto. Ang sakit, ito ay higit sa anumang naranasan ni Mo sa kanyang immortal na buhay. Ngunit ang sakit ay hindi ang pinakamasama. Ang talagang tumama sa kanya ay ang lubos na pagkalito. Bakit? Bakit ito nangyari sa sandaling tumapak siya? Well, soul sa Earth. Paano siya napunta sa ganitong gulo at napakabilis? Wala ni isa ang may sense. Nanginginig ang kanyang mga kamay na hindi mapigilan, sa una ang shock ay dumadaloy sa kanyang hiniram na body, pero biglang tumigil ang lahat. Tumigil ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang realization ay sumikat sa kanya sa nakakakilabot na tahimik na sandali na iyon. Siya ay mamamatay. Walang pagkakataon na baguhin ang kanyang kapalaran, walang oras para ayusin ang nasira, at ganun lang, ang kanyang walang buhay na body ay bumagsak sa malamig at walang awa na lupa. Walang tutulong, walang makakapansin man lang. Pero hindi pa ito ang katapusan para kay God Mo, hindi pa. Gaya ng alam mo, ang ilang muscles ng tao ay gumagalaw ng walang conscious control. Ang mga ito ay tinatawag na involuntary muscles, tulad ng puso at internal organs. Para kay Mo, na gumugol ng 3 million years sa pag-training ng kanyang body, naabot niya ang absolute peak ng pag-unawa sa human form. Ito ang nagbigay sa kanya ng conscious control sa bawat parte ng kanyang body, kasama ang kanyang vessels at maging ang kanyang internal organs. Walang off-limits para sa kanya. Iyon mismo ang dahilan kung paano, ilang segundo lang matapos mamatay, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok muli. Ang sakit ay napakatindi, kahit para sa isang tulad ni Mo, pero sa pamamagitan ng pagpilit sa kanyang dugo na dumaloy sa kanyang vessels at pag-repair ng kanyang puso,
nagawa niyang pigilan ang pagdurugo. Dahan-dahan, nagsimulang tumayo si Mo, na parang walang nangyari, kahit na ang buong body niya ay sumisigaw pa rin sa sakit. Pero imbes na magalit sa chaotic situation na ito, nakita ni Mo ang kanyang sarili na kakaibang masaya. Bagbog, puno ng dugo, matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganito. Ang pakiramdam na ito ang nagkumbinsi sa kanya na tama ang desisyon niyang pumunta dito. Ang kanyang susunod na move ay ang salin ang memories ni Lee para malaman kung anong klaseng buhay ang pinamumunuan ng taong ito. Hindi nagtagal para malaman niya ang lahat tungkol kay Lee. Sa kaalamang iyon, nagdesisyon si Mo na bumalik sa bahay ni Lee, ang kanyang bagong base, para malaman ang kanyang susunod na hakbang. Nakakagulat, nahirapan si Mo na maglakad gamit ang mahina at sugatang legs ni Lee, kaya tulad ng isang unggoy, ginamit niya ang kanyang mga kamay para suportahan ang kanyang sarili. Para mas mabilis siyang makagalaw at maibsan ang pressure sa kanyang legs, hindi nagtagal, narating niya ang bahay ni Lee. Pero ang unang napansin niya ay may pas ang nag-iwan ng poop mismo sa harap ng bintana. Pagpasok niya sa maliit na parang basement na bahay ni Lee, umupo si Mo sa kuyaki na kama at nagsimulang mag-reflect sa mga nalaman niya tungkol sa buhay ni Lee. Ayon sa memories ni Lee, isa lang ang male relative niya, at nakatira ito malayo sa lugar na iyon. Hindi nagtagal, na-realize ni Mo na ang taong pinili niya ay hindi lang mag-isa nakatira, kundi mahirap din at miserable. Ang tanging occupation niya ay ang pag-attend sa isang lugar na tinatawag na school. Ang pinaka-nakakatawa para kay Mo ay ang memory ng isang tao sa school na parang ginawang life's mission ang pagbuli kay Lee. Hindi lang palaging nakikipag-away ang taong ito, kundi gumagawa rin ng paraan para gawing living hell ang buhay ni Lee. Para kay Mo, ito ang eksaktong starting point na inaasahan niya. Magulo, chaotic, at puno ng potential for challenges. Hindi siya mapapantayan sa kasiyahan. Dahil sa excitement, nag-throw si Mo ng random punch sa hangin para mag-celebrate, pero paggawa niya nito, isang sharp at unexpected pain ang tumusok sa kanyang right arm. Parang napunit ang muscles sa kanyang arm. May mali talaga. Na-figure out ni Mo na ang pain sa kanyang arm ay dahil siguro sa pag-overuse niya sa hand muscles niya habang nag-crawl pabalik sa bahay. Naging obvious na hindi sanay sa action ang body na ito. Ang unang napansin ni God Mo ay halos hindi ginagamit ni Lee ang arm muscles niya para sa strenuous activities, kaya kahit ang simpleng effort ay nag-iwan sa kanila ng soreness. Pero imbes na ma-frustrate o magalit dahil stuck siya sa mahinang body na ito, nag-smirk si Mo. Sa katunayan, genuinely happy siya na makaramdam ng pain na ganito matapos ang libo-libong taon na walang nararamdaman. Kinabukasan, natuklasan ng polis ang bloodstains at shattered glasses sa scene kung saan bumagsak ang body ni Lee. Agad nilang ni-rope off ang area, forbidding anyone from entering habang nag-launch sila ng investigation. Samantala, si Mo ay casually bumalik sa crash scene, hindi para i-check ang investigation. Ang tunay na dahilan kung bakit siya naroon ay dahil yung three-story building malapit sa scene ay ang school ni Lee, at nag-decide si Mo na ituloy ang daily routine ni Lee. Nag-stroll siya sa school, scanning ang halls hanggang makita niya ang classroom ni Lee. Ang excitement niya ay nag-take over sa kanya, kaya ni-slide niya ang rail door open with way too much force. Nag-rebound ang door at bumalik, tumama sa kanya squarely, at iniwan si God Mo na momentarily stunned. Ang triumphant moment niya ay completely ruined. Nagmumura sa sarili, dahan-dahan siyang pumasok sa classroom, na nag-draw ng atensyon ng isa sa classmates ni Lee. Agad na anoy ang boy sa noise na ginawa ni Lee pagpasok niya sa classroom. Binigyan siya ng irritated glare at tinawag siyang idiot liho, sinabihan siyang keep it down. Pagkarinig nito, completely nakalimutan ni Mo ang pain sa face niya at nagsimulang maglakad papunta sa boy. Huminto si Mo sa harap niya, standing uncomfortably close, na nag-iwan sa boy na momentarily shocked. Pero hindi ang weak at frail appearance ni Lee ang nag-surprise sa kanya, kundi ang unsettling creepy smile sa face ni Mo. Sa instant na iyon, na-recognize ni God Mo ang boy na ito bilang ang bully mula sa memories ni Lee, ang taong laging gumagawa sa buhay niya na miserable. Ang bully, completely unaware na si Lee Ho ay hindi na ang dating tao, nag-scoff at nag-mock sa kanya, "Anong problema mo, ha? Naiwan mo ba ang glasses mo sa bahay o masyado ka lang blind at stupid para mag-act normal today?" Bago pa makasagot si Mo,
biglang nag-swing ang boy ng fist niya at sinuntok siya squarely sa face, para i-reassert ang dominance niya kay Lee. Ang punch ay tumama ng malakas at nagsimulang tumulo ang dugo mula sa nose at mouth ni Mo, nagpull sa floor sa ilalim niya. Nag-smirk ang bully, clearly proud sa sarili, at nag-mock ulit, anong nangyari sa glasses mo? Binenta mo ba para may cash o nawala mo lang tulad ng idiot na tulad mo? Kahit may dugo na tumatakbo sa face niya, hindi nag-flinch si Mo. Tumayo lang siya doon calmly, unfazed sa punch. Pagdating sa pakikipaglaban, si God Mo ay may sariling mga hindi matitinag na patakaran. Para sa kanya, ang isang maayos at marangal na laban ay maaari lamang magsimula kapag ang lahat ng partido na kasangkot ay kusang nagpakita ng kanilang intensyon na lumaban, at sa ngayon si Mo ay naghihintay ng tamang sandali upang tumugon. Bilang isang taong laging handa na harapin ang sinumang kalaban, maging ito ay isang god, isang beast, o isang human, ang tanging alalahanin ni Mo ay ang kumpirmahin ang intensyon ng kanyang kalaban na lumaban. At ang paraan na pinili ni Mo upang kumpirmahin ang intensyon na iyon ay simple, tatayo. Siya at tatanggapin ang first strike ng kalaban. Iyon mismo ang nangyari dito. Matapos matanggap ang suntok, ang pamilyar na excitement at nasyahang ngiti ay kumalat sa mukha ni Mo. Nang walang pag-aalinlangan, si Mo ay kumilos, pinutol ang pagsasalita ng bully sa pamamagitan ng isang biglaang suntok na direktang nakatutok sa kanya. Ang bata, na lubos na nagulat, ay tinanggap ang suntok ng tuwid tulad ng ginawa ni Mo ilang sandali ang nakalipas. Ngunit habang hinihila ni Mo ang kanyang kamay pabalik, isang matalim at hindi matiis na sakit ang tumusok sa kanyang braso. Ang kanyang mga muscles ay parang nagpupunit muli, isang brutal na paalala na hindi ito ang kanyang hindi masisirang godly body, kundi isang marupok at mahinang human one. Ang Komosayon ay agad na nakaakit ng atensyon ng teacher, na sumugod na sumisigaw ng galit at nag-uutos na itigil nila agad ang pag-aaway. Ngunit sa ngayon, ang ingay ay nakaakit din ng interes ng buong class. Ang mga ulo ay lumingon na curious at intrigued sa nakitang laban na sumiklab sa gitna ng room. Ang bully, na nakaramdam ng kahihiyan at galit matapos masuntok ng isang nerd sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay hindi na napigilan ang kanyang galit. Binabaliwala ang pagsigaw ng teacher at ang nanunood na crowd, sumugod siya diretso kay Mo, handa nang ilabas ang kanyang furry. Agad na sinubukan ni Mo na ipagtanggol ang kanyang sarili at nagawang harangan ang karamihan sa mga attacks, well, kind of. Habang nagtatanggol, hindi niya maiwasang isipin na matatapos na niya ang laban na ito matagal na kung ang kanyang bagong body ay makakasabay sa kanya. Sa maikling sandali, naisip niyang gamitin ang ilan sa kanyang godly powers, ngunit sa kanyang gulat, hindi gumana ang mga ito. Ang sandaling iyon ng pagkabigla ay nakagambala sa kanya, at bago niya namalayan, nakatanggap siya ng isa pang suntok sa face. At least, hindi ito kasing lakas ng huling suntok. Ang bully ay hindi basta-basta outrage sa taong pinaniniwalaan niyang si Lee hindi hanggat hindi niya ito pinagsisisihan sa pagtama ng unang suntok. Sa kabilang banda, si Mo ay napunta sa isang napakapangit na sitwasyon. Hindi niya makuha ang lakas para lumaban gamit ang mahinang katawan na ito. Walang suntok, walang sipa, at nang wala ang kanyang godly powers, isa lang ang natitirang opsyon niya. Sa isang biglaang galaw, ibinaba niya ang ulo niya, tinutok sa isang tiyak na lugar, at tinanggap ang paparating na suntok ng direkta sa kanyang bungo. Ang mga buto ng kanyang bungo ang tanging bahagi ng katawan na ito na maaasahan niya. Gaya ng inaasahan niya, ang kamao ng bully ay bumangga sa kanyang ulo, at ang impact ay agad na nagbasag ng mga buto sa mga daliri ng lalaki. Ang sakit ay napakatindi kaya napasigaw ang bully na parang bata, at sa sandaling iyon, hindi mapigilan ni Mo na maramdaman na isa siyang ganap na henyo. Para tapusin ang katawa-tawang laban na ito, nagdesisyon si Mo na samantalahin ang pagka-distract ng bully. Bago pa ito makabawi, siya naman ang sumugod, hinawakan ang kamay ng bully. Sa isang biglaang galaw, nang hindi nasasayang ang kahit isang segundo, ginamit niya ang ulo niya para umatake, tinutok ng direkta sa tiyan ng lalaki, o baka pati sa kanyang ari, alam niyang karamihan sa mga lalaki ay may mahihinang bahagi doon. Lubos na nabigla ang bully, hindi niya kayang tiisin ang panibagong bugzo ng matinding sakit ng sabay-sabay. Pero hindi pa tapos si Mo. Gusto niyang siguraduhin na hindi makakalimutan ng lalaking ito ang araw na ito habang buhay. Sa isa pang mabilis na galaw,
itinaas ni Mo ang kanyang ulo at ibinigwas ito sa panga ng bully. Sa pagkakataong ito, ang sakit ay sobra na para kayanin ng bully. Pumikit ang kanyang mga mata at bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa harap ni Mo na parang talunang duwag, bago tuluyang nawalan ng malay. Ang lahat ng ito ay nangyari habang ang iba ay nanatiling nakatayo, gulat na gulat, at ni-record ang buong laban. Makita ang pinakamahinang estudyante sa paaralan na pabagsakin ang isa sa pinakamalalaking bully ay hindi madaling paniwalaan. Pero para kay Mo, iba ang lahat. Nakipaglaban siya sa unang pagkakataon matapos ang libu-libong taon, gamit ang bawat piraso ng lakas na kaya niyang ipunan. Ang pakiramdam ay hindi ka panipaniwala. Pero hindi pa oras para magdiwang. Habang unti-unting nawawala ang kanyang pananabik, ang sakit mula sa lahat ng natanggap niyang tama ay sabay-sabay na dumaloy sa kanyang katawan. Nalasahan niya ang malagkit at metalikong lasa ng dugo sa kanyang bibig. Sa una, parang hindi ito isang bagay na kahit si God Mo ay madaling matanggap. Pero hindi nagtagal, napagtanto niyang may isang nakakagulat na bagay wala siyang problema rito. Matapos ang matagal at mahirap na panahon, sa wakas ay naramdaman niyang parang masarap maranasan ulit ang sakit ng isang matinong laban. Ilang sandali pa, nang tuluyan ng hamupa ang pananabik ni Mo, tinitigan niya ang walang malay na katawan ng binata na parang hindi pa siya tapos dito. Umupo siya sa tabi nito at sa hindi malamang dahilan siguro dahil napahirapan siya ng husto sa laban same time niya itong pinasalamatan. Pagkatapos, sa isang ganap na hindi inaasahang kilos, yumuko si Mo, binuksan ang bibig niya ng malaki at kinagat ang tainga ng binata. Agad na pumuslit ang dugo sa paligid, pero hindi lang simpleng kagat ang ginawa niya, pinunit niya ang isang maliit na piraso ng tainga at idire ito sa lupa sa mismong harapan ng lahat ng kanyang kaklase. Bumaha ang takot sa hangin. Walang sino man sa mga estudyante ang makapaniwala sa ginawa ni Mo. Para itong eksena mula sa isang baliw. Pero si Mo wala siyang pakialam sa iniisip ng iba. Kalma niyang pinahid ang dugo sa kanyang mukha. Habang patuloy na nakatitig sa katawan ng bully, na kahit na nawalan ng bahagi ng kanyang tainga, ni hindi man lang gumalaw. Ang mabangis na kilos na ito, ang pagkagat at pagpunit sa tainga ng bully, ay ang sariling paraan ni Mo ng pag-iiwan ng marka sa kanyang kalaban. Isang taong nagbigay sa kanya ng laban na tunay niyang ikinatuwa. Isang baluktot na pagpapakita ng pasasalamat habang sabay na minamarkahan ang kalaban bilang isang taong karapat-dapat sa kanyang pansin. Ang mga kalabang ito ay kalaunan tinawag bilang Mo's Playthings. Ngunit isang bagay ang naging malinaw, tanging ang malalakas na kalaban na nagbigay sa kanya ng kapana-panabik na laban ang makakakuha ng pwesto sa listahang ito. Noong panahong iyon, ang matawag bilang isa sa Mo's Playthings ay halos isang tanda ng karangalan, isang simbolo ng lakas. Nakakatawa, pero sa isang paraan ito ay parang ang paraan ng ilang tao noon na nagmamarka sa mga hayop upang ay pakitang sila ay nanuter. Maliban na lang na ang marka ni Mo ay hindi isang tanda ng kahihiyan kundi ng pagkilala. Hindi nagtagal, kumalat ng mas mabilis pa sa kidlat ang kwento tungkol sa bully mula sa 2nd taon na natalo ng pinakamahinang estudyante sa paaralan. Pero ang pinakanakagugulat para sa lahat ay hindi lang ang pagkatalo ng bully kundi ang katotohanan sa mata ng lahat, para na rin siyang nanuter. Ang kondisyon ng binata ay sobrang lala, kaya wala silang nagawa kundi tawagan ang emergency medical services upang maalagan siya. Gaya ng iba pang mga estudyanteng mausisa, pinanood din ni Mo kung paano nila dinala sa ospital ang kaklase ni Lee. Siyempre, wala siyang pakialam sa kalusugan nito. Mas interesado siya kung paano nila nagawang tumawag ng tulong ng ganoon kabilis gamit lang ang isang mobile phone. Habang papalayo ang ambulansya, kumaway si Mo bilang pamamaalam sa kanyang unang kalaban, na may kagustuhang makaharap itong muli balang araw. Doon biglang lumitaw ang isa sa mga guro na galit na galit. Mabilis siyang lumapit sa likuran ni Mo at inutusan siyang sumama sa opisina ng guro. Pagkarating nila roon, sumabog ang galit ng guro. Sinigawan niya si Mo at tinanong kung tuluyan na ba siyang nawala sa katinoan. Nais niyang malaman kung bakit siya gumawa ng ganoong kagulat-gulat at pabigla-biglang kilos sa kanyang kaklase. Sa isang punto, hindi na napigilan ng guro ang kanyang galit at tinangka niyang hatawin si Mo gamit ang hawak niyang binder. Pero hindi man lang kinurap ni Mo ang kanyang mata. Hindi siya gumalaw kahit kaunti. Hindi lang siya walang pakialam sa parusa, pero mukhang natuwa pa siya. Namula ang kanyang mukha, halatang nasa sabik at tila nag-e-enjoy sa ideya na muling makakalaban ng isa pang kalaban.
Nang makita ng guro ang ekspresyon ni Mo, biglang nagbago ang isip niya. Pinigilan niya ang sarili at hininto ang kanyang kamay sa ere. Ayaw niyang mapunta sa parehong sitwasyon ng estudyanteng ngayon ay nasa ospital. Sa halip na parusahan si Mo, bumaling siya at sinabi sa kanya na dalhin ang kanyang mga magulang sa paaralan bukas. Handa na si Mo na tanggapin ang kahit anong parusa mula sa guro. Pero nang hindi ito dumating, ibig sabihin ay hindi ito matatawag na opisyal na laban. Dahil dito, nawala rin ang interes niyang lumaban. Pagkatapos, pinaalis na siya ng guro, sinasabing maaari siyang umuwi ng mas maaga kaysa sa iba. Walang sinabi si Mo at sumunod na lang sa utos. Umalis siya ng paaralan at naglakad papunta sa bahay ni Lee. Habang naglalakad, nag-isip si Mo. Hindi tulad ng ibang mga Diyos na may ganap na kaalaman tungkol sa mundong kanilang pinamamahalaan, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng guro nang sabihin nitong umalis siya ng mas maaga. Ibig bang sabihin nito ay kailangan na siyang bumalik sa kanyang base o may iba pa itong ibig sabihin? Dahil wala siyang ibang maisip na paliwanag, inisip niyang iyon na nga ang kahulugan nito. Nagdesisyon siyang gamitin ang biglaang libreng oras na ito upang pagalingin ang mga natamong sugat mula sa laban kanina. At para sanayin ang bago niyang marupok na katawan. Kung gusto niyang lumaban sa mas maraming kalaban sa hinaharap, kailangan niyang lumakas. Kita sa kanyang kamay ang panginginig dulot ng sakit mula sa natamong pinsala. Sa sandaling iyon, hiniling niyang magamit ang ilan sa kanyang mga makalangit na kapangyarihan, gaya ng mana, upang mapabilis ang kanyang paggaling. Ang mana, ayon sa pagkakaintindi ni Mo, ay isang kapangyarihang lagpas sa kakayahan ng karamihan sa mga tao. Sa ibang lugar, tinatawag itong chi o chakra, ngunit karamihan sa mga Diyos ay tinatawag itong mana. Sa madaling salita, ang mana ay isang puwersa ng buhay na umiiral saan man sa kalikasan. Ito ang nagbibigay sa mga tao ng pambihirang kakayahan, na nagpapahintulot sa kanila na maging mga mangangaso sa ilang mundo, mga salamangkero sa iba, o maging makapangyarihang mandirigma sa iba't ibang kaharian. Ngunit dito sa mundong ito, hindi niya ito maaaring gamitin, gaano man niya ito gustuhin. Sa ngayon, wala siyang magagawa kundi tiisin ang sakit at mag-focus sa pag-angkop sa kanyang bagong buhay at katawan. Muli niyang sinubukang gamitin ang kanyang mana, ngunit agad itong naglaho sa loob ng ilang segundo. Naalala ni Mo ang sandali noong una niyang subukang gamitin ang mana sa laban kanina at nabigo rin siya. Dahil sa matinding inis, napagtanto niya na kailangan niyang mag-focus sa pagpapalakas ng kanyang pisikal na katawan at umasa lamang dito mula ngayon. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Mo sa tahanan ni Lee at agad na bumagsak sa kama. Alam niyang matagal ang kanyang paggaling at wala siyang magagawa kundi maghintay. Dahil dito, napagdesisyonan niyang bumalik sa kaharian ng mga Diyos upang alamin ang nangyayari roon. Sa isang iglap, tulad ng unang araw na dumating siya sa mundo ng mga tao, bumalik ang kanyang kaluluwa sa orihinal niyang katawan. Pagkagising ni Mo, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Sa harapan niya, si Liho ay sinasakal ang Dragonling at tumatangging pakawalan ang kawawang nilalang. Ang mahina at laging binubuli na binata sa mundo ng tao ay ngayon ay humarap kay Mo na may bagong kumpiyansa. Agad niyang binitawan ang dragon at lumapit kay Mo, mayabang na hinihingi na ibigay ito sa kanya. Wala siyang kaalam-alam kung sino talaga si Mo. Hindi niya alam na ang kaharap niya ay isang Diyos. Ang tanging alam niya ay pansamantala lamang si Mo sa kahariang ito at kalaunan ay muling aalis. Gusto ni Lee na mapasakamay ang Dragonling, iniisip na magagamit niya ito upang maging makapangyarihan sa bago niyang buhay. Ngunit hindi nagustuhan ni Mo ang pagiging mayabang at mapag-utos ni Lee. Nang walang pag-aalinlangan, tinawag ni Mo ang isang makalangit na kamay at mahigpit na hinawakan si Lee, ipinaalam sa kanya na hindi siya maaaring mag-utos sa kanyang Panginoon ng ganoon na lang. Lubos na nagulat si Lee. Hindi niya inaasahan ito, ngunit walang pakialam si Mo sa kanyang mga protesta o reklamo at agad siyang hinayla palayo, nang hindi man lang nagdadalawang isip. Napagdesisyonan ni Mo na bigyan si Lee ng pangalawang pagkakataon upang mabuhay sa ibang mundo. Ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpapahiwatig na may iba siyang nasa isip. Makalipas ang ilang minuto, dumating sila sa nasasakupan ni Lucifer, ang pangalawang pinakamataas na Diyos sa banal na kaharian. Pumasok si Mo nang may kumpiyansa, ang kanyang matitibay na hakbang ay nagsasabing wala siyang balak umatras. Siyempre, wala namang ibang naroon maliban kay Lucifer mismo,
na hindi tulad ni Mo ay masigasig na binabantayan. Ang kanyang planeta, ang Elor. Diretsyong naglakad si Mo papasok sa kastilyo ni Lucifer, nang hindi man lang humihingi ng pahintulot, na para bang si Lucifer ay isang karaniwang tao lamang. Siyempre, hindi natuwa si Lucifer sa bastos na asal ni Mo. Nang hindi man lang binibigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang pakay, agad na tinanggihan ni Lucifer ang anumang nais nilang gawin, nang hindi man lang pinakikinggan ang paliwanag nila. Ngunit hindi man lang nag-abala si Mo sa opinyon ni Lucifer. Diretso niyang sinabi rito na buksan ang pintuan dahil ay padadala na niya ang binata sa planeta ng Emmer. Gaya ng inaasahan, ipinaalala ni Lucifer na ang Emmer ay hindi planeta ni Mo, kaya wala siyang karapatang gumawa ng ganoong desisyon. Ngunit hindi ito tinanggap ni Mo. Lumapit siya at ipinaalala kay Lucifer kung sino ang mas makapangyarihang Diyos sa kanilang dalawa, malinaw na ipinapakita na kaya niyang gawin ang anumang gusto niya. Upang tiyakin na nakuha ni Lucifer ang mensahe, idinagdag pa ni Mo na kung may duda ito sa kanyang lakas, handa siyang patunayan ito kahit kailan at saan man. Kawawang Lucifer. Alam niyang hindi niya kayang tapatan si Mo, kaya hindi niya napigilan ang panginginig sa inis at pagkadismaya. Nakita ni Mo ang pag-aalangan ni Lucifer at ang pagsasayang nito ng oras, kaya nagpasya siyang kumilos ng mag-isa. Habang lumalapit at hinihipo ang ibabaw ng planeta ng Emmer, nagulat si Lucifer at agad siyang binalaan. Ipinaalala niya kay Mo na ang pakikialam sa nasasakupan ng ibang Diyos ay mahigpit na ipinagbabawal sa kanilang mga Diyos. Binalaan niya si Mo na kapag may isang Diyos na wala namang sakop na domain ang humawak dito, isang hindi masisirang harang ang maa-activate at haarang sa anumang access. At tulad ng sinabi ni Lucifer, lumitaw nga ang harang. Pero sa lubos niyang pagkagulat, walang kahirap-hirap na binasag ito ni Mo sa loob ng ilang segundo, isang bagay na hindi man lang sumagi sa isip ni Lucifer na posible. Shook si Lucifer habang nakatitig kay Mo, na kalmadong nagsabi na ang mga batas ng universo ay madaling mabago kung may tunay na gustong baguhin ang mga ito. Pagkatapos, binuksan ni Mo ang kanyang Diyos ang kamay at pinakawalan si Leho, hinimok siyang lumapit at tumalon sa butas na ginawa niya sa Elmer's planet. Nag-atubili si Lee, halatang natatakot, pero pinaalala ni Mo sa kanya na ito naman talaga ang matagal na niyang hinihiling, at ngayon, nasa harapan na niya ang oportunidad. Muli, hiniling ni Lee kay Mo na ibigay sa kanya ang Dragon Link para makapangibabaw siya sa kanyang bagong buhay. Pero wala namang balak si Mo na ipamigay ang sarili niyang assistant at sa halip, diretsyong hinagis na lang niya si Lee papunta sa Elmer's planet, sa pilitang ini ay sekay ito. Pagkatapos noon, hindi maiwasan ni Mo na mapaisip kung bakit ang mga bata ngayon ay ayaw nang magsikap para makuha ang gusto nila at inaasahan na lang na ipapakain sa kanila sa pilak na pinggan. Dahil tapos na ang lahat ng kailangang gawin, tumingin si Mo kay Lucifer at casual na sinabihang alagaan ng mabuti ang bata bago tuluyang umalis. Samantalang si Lucifer naman, nahiyang-hiya at nag-aapoy sa galit, ay wala nang magawa kundi manabik sa kapangyarihang punaten si Mo ng buhay. Ang kwento ni Lucifer ay hindi rin nalalayo sa kwento ni Mo. Dati siyang kilala bilang unang Demon Lord sa kasaysayan, ang nag-iisang nilalang na namumuno sa lahat ng buhay sa Elmer's planet. Matapos makuha ang titulo bilang pinakamalakas, sa sobrang kayabangan, nang ahas si Lucifer na hamanin ang Diyos na namamahala noon sa kanyang mundo. Sa unang sandali ng kanilang laban, tinawag ni Lucifer ang isang nakakasilaw na liwanag na agad namang naging isang dambuhalang espada, isang mahiwagang talam na mas malaki pa sa Diyos mismo, at buong lakas na inihagis ito papunta sa kanya. Kahit ang Diyos ay hindi nakayanan ang matinding puwersa ng atake, tuluyang nahati ang katawan sa dalawa, walang kakayahang umiwas o ipagtanggol ang sarili. Matapos talunin ang Diyos na iyon, kinuha ni Lucifer ang kanyang trono. Pero kahit iyon ay hindi pa sapat para sa kanya. Nagpatuloy siya sa paghamon sa bawat Diyos sa banal na kaharian, tinalo sila isa-isa. At sa pag-angkin ng pinakamataas na trono bilang isang demonyo, naging Diyos ng mga Diyos si Lucifer, ganap, walang talo, isang supreme legend na nag-iisa sa lahat. Hindi nagtagal, nakuha niya ang respeto ng lahat, isang bagay na pinaniniwalaan niyang tunay na nararapat sa kanya. Pero hindi nagtagal ang kanyang araw ng kaluwalhatian. Isang araw, dumating si Mo at tinalo siya, tulad ng ginawa niya sa lahat ng iba pang Diyos noon. Sa isang iglap, tuluyang naglaho ang makapangyarihang imahe ni Lucifer sa harap ng lahat.
Noong araw na iyon, nilamon ng galit at matinding kahihiyan si Lucifer. Nagsumpa siya sa sarili na balang araw, ipaghihiganti niya ang matinding kahihiyang ito. Sa kanyang matinding galit, isinumpa niya si Mo bilang isang hampas lupang isinilang na tao. Balik sa kasalukuyan, casual na nakasakay si Mo sa kanyang Dragonling, patungo sa kanyang domain, walang kamalay-malay na may isang nilalang sa langit na palihim siyang pinagmamasdan. Isang demonyo, na malamang ay ipinadala ni Lucifer, ang nagsusubaybay sa kanya, sinusubukang alamin ang kanyang mga plano at hinihintay ang perpektong pagkakataon para makaganti.